Hello, isang magandang hapon, gabi, umaga, tanghali sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapakinggan at napapanood ang video ito. Tayo po mula itutunghay ng ating pong pagbasa para naman sa araw po ng Sabado, May 18, taong 2024. Hahanguin po natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 21, mga talatang 20 hanggang 25. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, "Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?" Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, "Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito?" Sumagot si Jesus, "Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin." Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito, bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi, "Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo?" Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito, at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon or pagsasadiwa ay hahangin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Kung sa atin pang kapanahunan ngayon, may pagkamaka-marites itong si Pedro. Diba? Pinipilit niyang pakialaman at alamin ang buhay ng kanyang kapwa alagad. Minsan ganon din tayo eh. Ang pagtatanong natin sa ibang tao ay hindi para talaga malaman kung ano ang katotohanan, kundi parang meron tayong gustong palutangin sa ibang tao. Tila nauunawaan ni Pedro ang sinabi ni Jesus sa kanya hinggil sa uri ng kamatayan na mararanasan niya, dala ng kanyang pananampalataya at pag-ibig kay Jesus. Pwede rin sapagkat sa atin pong buhay paglilingkod, kapag susukatin natin at tatantyahin natin yung ating pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon, pwede na nating malaman, matantya kung ano ang kakasapitan ng ating buhay. Ang alagad ni Jesus ay nakikiisa rin sa buhay at kamatayan naranasan ni Jesus. Kaya tinanong ni Pedro si Jesus kung ano ang mangyayari o maaasahan kay Juan na pinakamamahal ni Jesus. Susuungin rin ba ni Juan ang maranasan niya na ipinapahiwatig sa kanya ni Jesus? Sinabi ni Jesus kay Pedro na sumunod sa kanya at huwag ihambing ang sarili sa iba. Ito yung medyo malaking suliranin sa mga buhay naglilingkod sa iba't ibang pamamaraan sa isang ministry. Hindi lamang sa mga naghahayag, sa mga manggagawa din minsan sa mga miyembro ng kumakanta, ng mga aawit, minsan sa mga attender din, minsan gano'n nagkakaroon ng paghahambing. Lalo sa mga kapitbahay, hindi rin naiiwasan sa mga magkakapatid ang paghahambing. At kapag nagkaroon na ng paghahambing sa bawat isang tao, doon niya na pinuputol ang isang kaligayahan na dapat niya ay kanyang nararanasan, sapagkat ang taong mapaghambing ay hindi masaya sa buhay. Sinabi ni Jesus kay Pedro na sumunod sa kanya at huwag ihambing ang sarili sa iba. Hindi ba nangyayari rin ito sa atin? Inihahambing natin ang ating sarili sa iba kung ginagampanan natin ang ating mga gawain, sa halip na tutukan natin ang ating ginagawa. Ito ang tukso kay Pedro, kaya ipinapaalala uli ni Jesus, sumunod ka sa akin. Walang labis, walang kulang. Kaya nga yung mga taong mapagtuos, minsan ang kanila lamang nakikita yung mali ng kanilang kapwa. Minsan di nila nakikita yung kanilang malaking pagkukulang sa harap ng ating Panginoon at sa harap ng kanilang mga pinaglilingkuran. Kaya nga sinasabi ng Panginoon kay Pedro, sumunod ka sa akin, na para bagang sinasabing, ako ang iyong pagtularan, huwag mong ihambing sa kapwa mo alagad, sa kapwa mo disipulo ang iyong buhay paglilingkod. Ano ba ang nararamdaman natin kapag pinagpapala tayo at sila naman ay naghihirap? Kadalasan naririnig natin na nasaan ba ang Diyos kapag tayo nakakaranas ng mga
pagkukulang at pagdarahop sa buhay sa oras ng ating kagipitan. At sasagutin naman tayo ng ating Panginoon, kasama mo ako, sumunod ka sa akin. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.